Tuluyan na nga nagkaubo ang bunso ko kung kailan magpapasukan na. Hi mga mami ko! Welcome na nga naman sa panibagong araw ng buhay ko! Uhuy! Pagkatapos nga pala naming mag-almusal mga mami ko, pinaliguan ko na rin ang aking bunso. Kasi nga ine-nebulizer ko yan siya dyan. Hinilot-hilot ko muna siya saglit dyan. Ang ginamit kong panghilot sa kanya ay yung kamay ni nanay na cream. Sobrang bango nun at effective din yun mga mami ko. Try nyo rin yung mag-avail kayo. Sa mga online shop, marami yan siya. Pwede ko rin ilagay dyan yung link dun sa comment section kapag na-upload ko na to mga mami ko. Ang ganda din ng gamit ko dyan pang nebulizer mga mami para din siya sa pang travel. Super nice din yan. Ang brand ng binili ko is yung Dr. Isla. Binili ko na rin siya through online. Lalagay ko na rin dyan yung link kung gusto nyo mag-order. Sobrang lakas ng function niya kung maglabas siya ng usok. At wala talaga siyang noise mga mami ko. Hindi rin siya natitirhan ng mga liquid katulad dun sa normal na nebulizer. Kaya ang ganda niya. Nag-i-stop siya kapag tapos na or wala na talagang liquid o gamot dun sa nebulizer na yan. Try nyo mga mami ko. Siyempre, habang hinihintay ko matapos siya, nagluto lang din ako ng lunch namin. So, ang pinakamadali, adobong manok. Ayan, tinawag na ako ni Bunso dahil tapos na daw siya mag-nebulizer. Nag-stop na daw, wala na daw usok na lumalabas. So, siyempre ako, lilinisan ko na yan para maitago ko ulit at hindi siya masira. Super iniingatan ko talaga yan kasi para sa akin, investment ko yan sa anak ko kasi talagang super suki yan ng ubot sipon. Kaya pag may ubo pa yan agad, ayan na automatic, painumin ko na siya ng oregano. Sunod na yung nebulizer. Napainom ko naman yan na yan ng oregano bago ko yung sinunod yung pag-nebulizer niya. So after nyan, tignan mo, kung sana yan uubo yan, lalabas na niya yung mga plema niya. Thank you Lord talaga kasi ngayon marunong siya maglabas ng plema niya. Di katulad dati na nung baby siya, Diyos ko po, luto na siya sa gamot. Lalo na sa mga antibiotic, hindi pa rin naubos-ubos yung mga plema niya. Kaya sobrang nakakapang lambot kasi syempre, 'di ba, yung kidney ng baby natin ang agang namumulat agad sa gamot. So after namin gawin lahat niyan, tinuruan ko na muna siyang magsulat ng name niya para hindi siya manibago sa pasukan. 'Di ba mga mami ko, Monday na kasi yung pasukan natin. So tinuruan ko siya ng konting magsulat ng pangalan niya kasi marunong na siya. Tinuruan ko din siya magbilang ulit para tinry ko ulit yung mga dati niya pang alam kung hindi pa niya nakakalimutan. Tsaka nagbasa na rin kami ng konti. Nag-summarize lang ako ng mga alam niya para pagpasok na namin sa Monday, okay na siya, hindi na rin siya mahihiya. Sa mga oras na rin na yan, nagbabalak na akong i-ready yung mga gamit nila. Kasi bumili lang ako ng ibang gamit nila through online. Dahil meron pa naman silang pwede pang gamitin last year. Sobrang pwede pa talaga at yung iba bago pa. Nanghihinayang ako, bumili kasi matitenga kung bibili lang. Sayang lang naman yung pera, diba? So dapat i-save natin yan para din in case of emergency. Hi ba mga mami, nakapamili na ba kayo ng mga school supplies ng mga anak nyo? O, diba? Nagtanong pa si ate mo, girl. Chismosa talaga yan eh, no? So mga mami ko, habang tinuturuan ko siyang magsulat ng pangalan dyan, tinawag ko yung panganay ko, pinagligpit ko na rin ng plato para mabawas-bawasan naman yung mga gagawin ko. So ayan siya. Ayan lang muna sa ngayon. Paalam. Bukas po ulit ha.